God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Na-miss yung isa't isa, marami tayong napagkwentuhan. Naniniwala kasi ako, I believe na sa this whole week, ngayong kakapasok pa lang ng 2024, alam kong marami na agad ginawa sa atin si Lord. Amen? Alam natin na ngayon, this is the first Sunday of 2024. Sino excited? Nasasalubungin natin ang 2024 na meron tayong greater and brighter future. Come on! Alam ko pag excited ka, mag-worship ka, mag-praise ka sa Lord ng mas malakas kesa sa 2023. Come on! Can we clap our hands? Come on! Escaping it, so there's a peace begins. Sure as the dawn calls the sun, Jesus, we hear your love, call out alive in us. Love like you made it, I can't contain it, hoping to hear it now. What a wide horizon in the rush of heaven. Life like you made it, I wanna live it, wanna know my dream. Such a great adventure. Welcome to the future. You can't believe your eyes. Faith brings no words to life. Breathe in the air. It's like this. Come on. So come understand it. Your best days are still ahead. Life like you made it, I can't contain it. Welcome to the future.
you made it, I can't contain. Open the here and now. What a wide horizon and the rush of heaven. life like you made it, I wanna live it wilder than all my dreams. Such a great adventure. Welcome to the future. 'Cause life like you made it, I can't contain it. Open the here and now. What a wide Horizon in the rush. of heaven. Life like you made it, I wanna live it wilder than all my dreams. Such a great adventure. Welcome to the future. I know who holds. I know who holds. Who holds. I know who holds tomorrow. Yes, I know who holds. I know who holds. I know who holds. Who holds. I know who holds tomorrow. Yes, I know who holds. I know who holds. I know who holds. Who holds. I know who holds tomorrow. Come on, the best clap para sa Lord. Yes, Lord. It is more than a song, Lord, that we desire to live, Lord, the life that you intended, that you prepared for us. That's why, Lord, some of us here may be in a difficult situation, in a bad situation, condition, Lord, but ang focus namin, Lord, yung future, Lord, na pinipare mo para sa amin. Kaya pwede bang palakpakan natin si Lord? Alam mo yung palakpak mo ngayong unang Sunday of this year, yan yung magde-define ng tagumpay mo. Amen? Yes, Lord. We continue to honor you, Lord, to worship you. You deserve more than this, God. Because, Lord, you gave it all. We praise you, Lord. We honor you, God. Yes. Yes, Lord. In this place, Lord. We worship you, give you praise, oh Jesus. Yeah. Who else with rocks cry out to whose glory taught the stars to shine. Perhaps creation longs to have words to say, but this joy is mine. Yes, who else, Lord? Who else with rocks cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine. Perhaps creation longs to have words to say, but this joy is mine. But this joy is mine. Amen. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Yes, Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Praise the Lord.
died for our redemption, whose resurrection means our rise. There isn't time enough to sing of all you've done, but I have eternity to try. And with 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Yeah. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Yeah. We praise you, Lord. Yeah. We honor you, God. You deserve it. You deserve it all. 1,000 more. Come on, give him praise. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of glory, to the King of heaven. Praise for he rose. Now he reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise for he rose. Now he reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs. Magnify your name. You You alone, Lord. deserve the glory, the honor, and the praise. Yes, Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Oh, give him praise. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Yes, Lord. Come on, give him praise, Lord. You are worthy, Lord. You deserve 1,000, more than 1,000 hallelujah of all the things, Lord, that you've done in our lives. And that is those things, Lord, that is yet to come, God. You are worthy. You are worthy. Yes, Lord. Jesus, you are worthy, Lord. Be exalted and be exalted now in the heavens as your glory fills this. Because you alone.
exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. 'Cause you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone, Lord. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all, and worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is, 'cause you're worthy, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Let's be exalted, Lord. And be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name. Let's be exalted, Lord. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. And be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name. Let's be exalted, Lord. Be exalted. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above, 'cause worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. That's your worthy, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. It's your worthy, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve
of the praise. Worthy is your name. Passionate, intentional, eager. The man who's passionate and intentional about making a difference and who has an eagerness to expand God's kingdom. Let's all welcome Senior Pastor of Reigning Light International, Pastor Lito Peren. The best clap na para sa buhay na Diyos. He is the best God. I just want to congratulate each and every one of us na ngayon nandito ka. Because this is a very wonderful moment to be with God. No, ito po yung pagkakataon na unang linggo sa loob ng isang taon. So lahat po ng mga bagay na una pinapahalagahan ho yan. Tama po ba mga kasama? So ito pong first Sunday of this year, mahalaga po na maunawaan natin itong mabuti, makuha natin to kasi pag hindi mo po ito nakuha ng maganda, mamimiss mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo mamiss ha, huwag mo mamiss. So gusto ko pong i-welcome kayo sa ating third worship. So ito po yung pangatlong worship natin this afternoon and sa lahat po ng mga nasa online, binabati po namin kayo. Especially gamitin natin itong opportunity na to. Salamat sa mga kapatid natin sa Masbate. Nag-effort po talaga sila, nag-video po talaga sila para batiin tayo. Binati po ako ng Reigning Light Masbate, kaya Reigning Light Masbate, thank you so much. I really thank God for your life. So kaya mga kasama, mahalaga po na nauunawaan natin ang mga bagay na ito. Kaya yung pong mga, ngayon po nakasama namin sa online, pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong mag-mention, and especially, pwede po kayong i-share natin, no? Para mas marami tayong matutunan ngayon. So alam niyo po ba na itong unang araw ng linggo na ito sa buwan ng January, sa taon ng 2024, gusto kong batiin kayo na andito kayo ngayon. Na meron kayong goal na wag nyo lang sisimulan. Dapat sa buong taon, perfect ka. Parang wala na akong kausap ha. So alam niyo po ba, pagka ikaw ay excited, dapat nakikita sa mukha mo. Wala pong excited na nakakunot ang noo. Wala din pong excited na malungkot. Wala din pong excited na nakasimangot. God will do amazing things sa life mo ngayong 2024. Because year 2024 is the year of great harvest. So dapat meron kang anticipation. So sabihin mo sa katabi mo, anticipation. So, ibig sabihin yan, meron kang inaasahan na matinding mangyayari sa 2024 na mas maganda kaysa 2023. Come on! Sino po dito excited ka sa iyong 2024? So, ito yung 2024 na to, depende ito kung paano mo siya maunawaan, maiintindihan. Kasi, dapat po maging buhay sa atin ito, maging totoo tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Yan po yun. No? Kaya ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na huwag ninyong itrato ito na wala lang. Dapat itong araw na to, bagamat lahat ng araw na ay the best, ngayong araw na ito, ngayon mo matatanggap ang lahat ng the best na mangyayari sa buhay mo. Ulit-uli statement, no? Sana ngayong pag-upo mo dito, expectant ka. Tapos excited ka sa future mo. No, sino dito excited ka? May nakikita kang magandang future sa 2024. So, kaya dapat talaga ngayon, masaya ka. Dapat ngayon, excited ka. At saka dapat ngayon, nakangiti ka na. Kasi may magandang paparating. So, alam nyo ba na ang buhay natin ngayon, no, alam nyo ba na ang buhay natin ngayon, resulta lang yan ng ginawa mo ng nakaraan? Tino mo yung katabi mo. Marami ng taon ang dumaan, di ba? Tino mo itsura niyan. Malungkot pa rin. Tama po ba mga kasama? Sabi mo sa katabi mo, oy, tapos na ang kalungkutan.
Sino dito yung excited ka na sisimulan mo na ang kasiyahan at kagalakan sa buhay mo? Araw-araw masaya ka. Kasi araw-araw pagpapalain ka ng Panginoon. So kaya lang dapat meron kang understanding. Dapat hindi lang understanding, dapat meron ka ring wisdom. And most especially, sa pagiging highly spiritual, dapat nadidevelop sa atin ang discerning spirit. So yun po yung gusto kong i-share sa inyo. It's all about discerning spirit. Yung marunong ka pong makita ang mga bagay-bagay sa paningin ng Diyos. So you need to look at things according to God's perspective and not according to your situation. Sometimes sa buhay po natin, kaya hindi tayo umaasa ng mga bagay na magagandang mangyayari sa buhay natin kasi may nararanasan ka ngayong pangit. At sa pagkasanay mo ng pangit, para wala ka ng pag-asa bukas. Tingnan mo yung katabi mo, sanay na sa pangit. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magsanay sa pangit. Ang disenyo sa'yo ng Diyos, lahat ay magaganda. Tingnan mo yung katabi mo. Lalo na kung asawa mo yan. Kung anak mo yan. Kung kaibigan mo yan, sabihin mo talaga, you are fearfully, wonderfully made by God. And you are beautiful. Woohoo! Sino dito excited ka na masayang-masaya kami mangyayari sa 2024? So it is your season. This is your moment to shine. Woo! Dati, puro madilim, puro malungkot, puro galit. Pero ngayon, ito na yung pagkakataon mo na magliliwanag ka. So, yan po yun. Kaya dapat lahat ng mga tao ngayon, excited ka. Kasi we talk about your life. We talk about your future. So, it is the power of anticipation. Dapat sa loob mo, meron kang inaasahan na may matinding bagay. Because our God holds the future. No, sino dito naniniwala ka na hindi ka dapat nakadepende sa sitwasyon mo? Hindi ka na dapat nakadepende sa kondisyon mo sa buhay. Nakadepende ka kung anong plano ng Diyos sa buhay mo. So kaya napaka-importante ng discerning spirit, mga kasama. Mahalagang nadidevelop natin ito because if you have the ability to discern, so maiintindihan mo kung papaano mabubuhay sa ngayon. So yun po yung sitwasyon natin na hindi ho lahat na nagbabasa ng Bible, hindi ho lahat na nag-church, hindi ho lahat na nagpe-pray, ay merong nangyayaring milagro. Ang aking pong panalangin ngayon, sa pagbabasa mo ng Bible, sa iyong pagpe-pray, sa iyong pag-church, may mangyaring kakaiba sa'yo. Yung mga pangarap ng iba, realidad sa'yo. Parang wala akong kausap, ha? Pangarap ng iba, realidad sa'yo. It is the very word of God in our life. Kaya mga kasama, kung ano yung sinabi ng Diyos, dapat maintindihan mo yun. At dapat matanggap mo yun. Because anything that you see, you will get it. What you see is what you get. So, ibig sabihin yan mga kasama, you need to see it, you need to perceive it, you need to receive it. And later on, it will manifest. So kung ano yung nakita mo, tinanggap mo, pinaniwalaan mo, may lalabas sa'yo. Sino dito excited ka, may lalabas sa magagandang bagay sa buhay mo ngayon? Because this is the very word of God. So mga kasama, I'm so excited to share this to you because the discerning spirit is ability to learn to interpret the signs of the time. Yan po yun. Mga kasama, yung panahon mo ngayon, dapat makita mo. At meron kang, sa panahon mo ngayon, meron kang magandang hinaharap. So do not dwell on the past. Forget the past. Do not dwell on the past. Because God is doing something new. Parang wala akong kausap. Sino dito yung alam mo may matinding gagawin si Lord sa'yo? So, hindi ka dapat nakadepende kung anong nakaraan mo. Nakaraang tagumpay, nakaraang kabiguan, nakaraang kasiyahan, nakaraang lungkot. Huwag ka mabuhay sa nakaraan. Kasi kung ano yung nakaraan mo, yun ang present mo ngayon. Pero kung ano ang present mo, yan yung magdidetermine ng future mo. Kaya tingnan mo yung katabi mo, excited ba yan? So, i-congratulate mo na yan. I-congratulate mo na yan. Kasi si Lord, hindi siya nag-uulit.
Walang pattern si Lord ng pagpapagaling. Iba-iba yon. Pag nag-perform si Lord ng miracle, iba-iba yon. Kaya excited ako sa magiging buhay po ninyo. Kaya lang, mga kasama, huwag tayong maging relihiyoso lang. Huwag lang tayong basta nagsisimba na walang inaasahan. Nagiget niyo po ba ang ibig ko sabihin? No, kaya merong imposible sa Diyos. Sa Lord, talagang walang imposible sa Diyos. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. And I just want to open up your Bible in order for you to develop the discerning spirit, how to interpret the times. Meron pong account sa Bible na itong mga pariseo, mga eskriba, hinahanapan si Jesus ng tanda. So they are requiring Jesus they are demanding Jesus for a sign. So they are the religious people. They are the traditional people. Religious and traditional people. But they are not godly. Lagi sa simbahan, laging nagbabasa ng Bible, pero hindi sa kasunod sa Diyos. Kaya hindi nila ma-interpret yung time. Kaya naghahanap sila ng tanda. Look at this verse. In the book of Matthew chapter 16. Ito po yung background ng pag-uusapan po natin ngayon. And it is all about happening in the time of Jesus. And Jesus is addressing the people who is the Pharisees and Sadducees, the teachers of the law. They are always in the temple. Tingnan mo yung katabi mo, nagbabasa lagi ng Bible at lagi nagsisimba. No? Parang tayo yan ha. Sino dito yung walang absent? Walang absent. Yun yung congratulations sa mga walang absent. Sino dito yung laging absent? Laging absent. Yeah. Congratulations sa pagiging honest. Congratulations. So ito yung bagay na dapat makuha ng bawat isa sa atin na hindi garantiyang nagsimba ka, magiging maayos ka. At hindi ko rin naman kayo na-encourage. So huwag na kayo mag-church. Hindi rin naman maganda yon. Ang importanteng matutunan natin, maipamuhay natin kung anong gusto ng Diyos sa buhay natin. So kaya tayo po nagsisimba, kaya tayo ma-attend sa church para makareceive ng word ni Lord. Tama po ba mga kasama? And then makareceive ng encouragement para pag uwi mo, meron kang gagawin. Tinan mo yung katabi mo, may gagawin pag uwi. Now, sino dito yung excited ka na nauunawaan natin itong mga kasama? So, pwedeng matagal ka na sa church, pero walang matinding resulta sa buhay mo kasi hindi mo na-anticipate. Hindi mo nakikita, kaya hindi mo makuha. So, importante makuha natin kasi nakita natin. So, itong si Jesus, ito yung kanyang tinuturo. One day, the Pharisees and Sadducees came to test Jesus. Mga kasama, alam niyo po ba na maraming mga tao sinusubok talaga ang Diyos? Totoo ka ba? Makapangyarihan ka ba talaga? Tandaan niyo po, kahit anong subok mo sa Panginoon, ang Panginoon ay Panginoon kahit di mo subukin. Kaya maraming mga tao hindi nakakaranas ng mga bagay na magagandang bagay sa buhay nila kasi ito yung nangyayari sa kanila. So, they came to test Jesus, not to obey Jesus, not to love Jesus, but to test Jesus. So, yan po yung nakakatakot kapag ikaw ay sanay na nagsisimba, nagbabasa ng Bible, pero hindi mo sinusunod kung ano sinasabi ng Panginoon sa'yo. Pakiramdam mo, si pastor, kalaban mo. Hindi po kalaban si pastor. Uy, ang tahimik ninyo. Parang pinag-iisipan nyo na ako Hindi kalaban si pastor. Ako po ay ginagamit ng Panginoon para pagsabihan kayo ng mga bagay na nakakasanayan natin na hindi gusto ng Diyos. Tandaan nyo po, kahit na yan ay masarap, kahit na yan ay madali, tandaan nyo, hindi masarap, hindi lahat ng masarap, hindi lahat ng madali, tama. Pero kahit na yan ay mahirap, kahit na yan ay hindi masarap sa pakiramdam, basta tama, doon tayo sa tama. So si Jesus, itong mga taong ito, dinidiman siya, demanding that show them the miraculous sign from heaven to prove His authority. Mga kasama, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Diyos makapangyarihan talaga. Maniwala ka man o hindi, ang Diyos ay makapangyarihan. Pero ito lang, pag naniwala ka, tinanggap mo may mangyayari sa'yo. Pero pag hindi ka naniwala, hindi mo tinanggap, walang mangyayari sa'yo. Yung iyong 2024, paleho lang ng 2023. Yung iyong 2023 kasi, paleho lang ng 2022. Yung 2022,
pareho lang ng 2021. At yung 2021, pareho lang ng 2020. Sabi mo sa katabi mo, buhay na pale-pareho. Kaya itong mga taong buhay na pare-pareho, pare-parehong buhay, pag tinanong mo yan, kumusta ka na? Okay lang. Wala nang excitement. At kapag wala nang excitement, wala nang joy. Wala nang life. Wala nang spirit. Tingnan mo yung katabi mo, may buhay pa ba yan? Paano ba yan pag nag-worship? Kaya tuwan-tuwa ako sa worship team. Palakpakan natin ng worship team. Buhay na buhay yung worship team kanina. Pati yung mga kumakanta, iba yung spirit, iba yung life, iba yung presence. Talagang pagbuhay ka, ang itsura mo talaga, may excitement. Sino dito yung excited ka sa future mo? Tandaan mo, kapag ikaw lagi nakatingin sa future mo, lagi kang masaya. At lagi kang excited. At alam niyo, ito gusto ko kayong balitaan. Kapag in-honor mo ang authority ni Lord, pinanghawakan mo yung kanyang salita, lilipas ang panahon pero may iwan itsura mo. Pero pag hindi ka naniwala sa sinasabi ng Panginoon, nauunang ang itsura mo kaysa taon mo. Tignan mo yung katabi mo, mukhang alam na. Imagine mo, 20 ka pa lang, mukha ka ng 30. Naunawaan niyo po bang ibig ko sabihin? Sino dito yung excited ka na starting this year, hindi na tatanda itsura mo? Hindi ka na mapapasimangot, hindi na magugusomot ang mukha mo. Kasi you are excited, you are anticipated, meron kang ina-anticipate that the greater things will come. Excited ka. Mga kasama, yan ang buhay na dapat meron tayo. No, sino dito yung masayang-masaya ka? Kasi may authority si Lord sa'yo. When God said, it is done to you. It will accomplish His purpose. So because my God is too much powerful in my life, when He said, I said yes. Hindi ako kumukontra. So kaya sabi mo sa katabi mo, buti na lang, nandito ka ngayon. So itong mga taong ito, lagi sa simbahan, nagbabasa ng Bible ang mga yan, expert sila sa law, kaya lang naghahanap pa ng tanda. Gusto kong maintindihan yung mabuti, mga kasama, na unawain nyo itong mabuti kasi pwedeng tumagal ka sa church pero walang nangyayari sa'yo. Pwede kang maging manong, pwede kang maging manang, pwede kang maging deboto, pero wala kang kasiyahan sa puso. Tignan mo yung katabi mo, mukhang ngumingiti na siya ngayon. Excited na siya sa future. Kaya excited ako mga kasama na kayo makaka-conquer, kayo makaka-accomplish. May lalabas na magandang bagay sa buhay mo ngayon. Because that is God's promise. Pinangako ng Panginoon sa iyo yan. So pag pinangako ng Panginoon, mangyayari sa iyo yan. So wag nyo nang sisihin ng demonyo. Wala siyang magagawa. The devil or Satan is a powerless person. Powerless siya. Ang powerful si Lord. So basta sinabi ni Lord mangyayari sa atin, walang magagawa ang demonyo. Alam mo, ang pinakamahirap sa lahat, may magandang plano si Lord sa'yo. Ang problema, sinira mo. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang maninira ng future ha. Sino dito hindi na maninira ng future? Magbibuild ng future. Because your future is bright. You are successful. It is in His Word. You will become prosperous. It is in His Word. So, sinabi na ng Panginoon, prosperous ka hanggang ngayon, mahirap ka pa rin. Ang prayer ko pagdating ng 2024 reunion, ikaw ang mag-host. Tapos ikaw ang magpapalaro, ikaw ang mamimigay ng premyo. Lahat ng mga dadalo sa reunion na yon, uuwing masaya. Totoo ba na kapag nagre-reunion, kung sinong host siya nasusunod? So yan po yung bagay na kailangang matutunan natin sa buhay. Pangarapin natin yung magagandang pangarap. Huwag po kayong pangarapin nyo, sana maka-attend ng reunion. Tandaan nyo po, pag hindi ikaw ang host ng reunion, may inuman dun. Hindi ka pwedeng magsalita. Pero kapag ka ikaw ang host ng reunion, pwede mo sabihin, wala mo nang mag-iinom ngayon. Bakit? Ikaw kasi ay maka-Diyos kasi ikaw ang host. Sino dito excited ka susunod na reunion, wala nang uuwing lasing?
Susunod na reunion, wala nang away-away. Mambihira. Nagtampuhan pa sa exchange gift. Nag-reunion para mag-away? Ano yun? Nagigets niyo po ba mga kasama? Sa mga susunod na panahon, hindi na mangyayari yun. Kasi meron ng authority si Lord sa life mo, sa family mo. Sino excited dito mga kasama? So make God, make your Lord, make your God, your Creator, your Maker, a powerful person in your life. When He said it is done. Kasi powerful talaga yan. Kahit hindi mo yan paniwalaan, may mangyayari dyan. Sabi mo sa katabi mo, sa iba nga lang. Kaya ganito ang mga statement mo, sana all. Imagine mo, binebless yung iba, tapos ikaw para wala nangyayari sa'yo. Tapos ikaw nag-church ka rin. Yung iba puspos na gano'n, talagang grabe na mag-worship, ikaw gano'n lang. Kasi walang nangyayari sa'yo. Totoo ba na pagka walang nangyayari sa buhay mo, wala na excitement? Yung pag-attend mo, pilitan na lang. Inihuhuli mo na si Lord sa halip na unahin. Nawala na yung excitement eh. So mga kasama, mahalaga talaga na mayroong excitement ang buhay natin. Sino masayang-masaya dito? May matinding gagawin ang future, ang Lord sa future mo. So sa verse 2, tingnan yung verse 2. Sabi ng verse 2, He replied, because the Pharisees and Sadducees asked for the sign, He replied, you know the saying, red sky at night means fair weather tomorrow. Pambirang galing natin eh, no? Pag nakakita ka nung sunset, tapos maraming stars, ay maganda ang bukas. Ang galing natin mag-interpret, tapos pag medyo makulimlim, at saka walang stars, maulan bukas. So, ang tinding mag-interpret ng mga kasama. So, sabi niya, ang galing nyo mag-interpret. Parang ganito, siguradong yayaman ka. Aasenso ka. Kasi, nagpa-picture kayo mag-anak. Madami kayong pagkain. Ang tinding mag-interpret, no? Tapos sigurado ngayon magkakapera ka. Bakit? Nagsuot ka ng polka dots. Mga kasama, hindi ho totoo yun. Marami tayong mga interpretation, pero hindi yan ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, maintindihan natin kung ano yung bagay na dapat nating ipamuhay. So you need to interpret the time. So sabi ng verse 3, tingnan nyo po ito, no? Matthew 16, red sky in the morning means fall weather all day. You know how to interpret the weather signs in the skies, but you don't know how to interpret of the times. So it is not the condition of the planet Earth, but it is the condition of who we are before the Lord. Kumusta ba ako ngayon sa harapan ng Diyos? Kumusta ba yung aking anak? Kumusta ba yung aking asawa? Kumusta ba ang future niya sa Diyos? Sino dito may naiintindihan, mga kapatid ko? No, sino dito yung unang-una na nauunawaan mo ang mga bagay na ito? Na dapat conscious tayo, aware tayo. Sabihin mo sa katabi mo, conscious, aware of your present condition. Ano ba ang kondisyon mo ngayon? Yan yung ibig sabihin nito. We need to understand how to interpret the signs of the times. So ang sabi niya, verse 4, no, sabi sa verse 4, only an evil, adulterous generation would demand a miraculous sign. Sabi niya, yung mga makasalanan lang, hindi maka-Diyos, yung mga baluktot ang pag-iisip, baluktot ang pamumuhay, at mga hindi tapat, yan lang maghahanap ng tanda. Pero ang sabi niya, but the only sign I will give them is the sign of prophet Jonah. Then Jesus left them and went away. Kaya mga kasama, huwag kayong madideceive. Gusto kong unawain nyo to. Huwag kayong madadaya sa inyong kaisipan, sa inyong pakiramdam na God is with me. Pwede kang iwanan ni Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, pwede ka niyang iwanan. Pwede ka rin niyang layuan. Sino yung mga yon? Yung mga evil and adulterous people. Kaya pag gumagawa ka ng mali, hindi ka sasamahan ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo,
Pag alam mo na, ha, sabihin mo sa katabi mo, pag mali, mali. No, tapos ganito po yung mga kantahan natin. Doon, di ba, sa mga churches, alam kong may magagawa ang Diyos. Ganun tayo kumante. Talagang, Lord, ang tindi mo, puspos na puspos ka na. Sabi ni Lord, oo, may gagawin talaga ako. Ay, ikaw, ano ang gagawin mo? Dapat ang kantahan natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Tapos ang chorus, at ako. Kasi may gagawin ng Diyos, may plano ang Diyos, ikaw na lang ang hadlang para matupad yun. Nagiget niyo po ba mga kasama? Sino dito ang excited ka na ngayong taong ito, hindi ka na magiging hadlang sa pagpapala ng buhay mo? Mabubuhay ka sa pagpapala, hindi ka na malulungkot. Sino dito excited, hindi ka na malulungkot? Ito kasi mga problema natin mga kasama, no? Yung mga bagay na ito sa buhay natin, hindi natin naiintindihan. So we need to understand how to interpret the time. Number one thing that we need to understand, be aware of what's going on. Sabihin mo sa katabi mo, be aware of what's going on. Hindi ka sibal. Kilala niyo ba sibal? Sibal na walang malay. Nakilala niyo yun? Sibal na walang malay? Sabihin mo sa katabi mo, dapat may kamalayan ka. No, hindi yung Kristiyanong tulala. May ginagawa si Lord. Ha? Ano daw? Wala nang excitement. Napaka-passive. Napaka-slow ng movement. May gagawin si Lord. Dapat excited ka. At kapag excited, walang kilos na mabagal. You know what's going on. May excitement pa ba ang puso mo? Tinan mo yung katabi mo, excited pa ba yan? O parang, ako na naman ang topic. Grabe naman yan, nakakalungkot naman yan. So mga kasama, tandaan yung mabuti, may gagawin si Lord sa future. At starting today, magsisimula siya, basta maniwala ka. Ang tanong ko sa'yo, gaano mo nakatagal nararamdaman yan? Pangalawang tanong, hanggang kailan mo planong maramdaman yan? Sino dito excited ka na nga na every Sunday excited ka? Every gathering excited ka? Every devotion excited ka? Kasi alam mo may matinding gagawin sa'yo si Lord. So kaya napaka-importante na ikaw ay aware of what's going on. Kumusta ang pamilya ko? Kumusta ang anak ko? Kumusta ako sa Diyos? You must be aware of what's going on. Possible na ang narito na lang, katawan mo na lang, pero yung espiritu mo wala. Tino mo yung katabi mo. Pag tulala yan, taas ang kamay. Iwagayway. Pag tulala yan, wala nang buhay yan. Natatangay na lang siya, pero wala nang espiritu. What's going on? May kasiyahan ka pa ba? May kagalakan ka pa ba? May excitement ka pa ba? Kita pa ba sa mukha mo? Sino dito man naiintindihan ka? So, kailangan, sabihin mo sa katabi mo, you need to be aware. So, you need to be spiritual conscious. So, conscious ka, spiritually speaking, kasi hindi lahat ng masaya, nagbabanding palagi, spiritual. Tingnan mo ang iyong anak. Tingnan mo ang iyong asawa. Ano future niya? Hello? Pag ang asawa mo puro mind, hindi nagdi-devotion, alam mo na ang future niyan. Hello? Nagiget niyo po ba? Kapag ang anak ninyo puro gadget, alam mo na future niyan. So, yun yung bagay na dapat maintindihan natin. Sabihin mo sa katabi mo, dapat spiritual conscious tayo. No, spiritually conscious dapat. No, yung bagay na to dapat aware ka palagi na ang future natin, mga kasama, nakaprepare na po yun. May matinding gagawin ng Panginoon. Tingnan mo yung anak mo. Kapag ang anak hindi disiplinado, anong future niyan? Magdudulot ng kahihiyan sa'yo. Tama? Imagine mo, 9 na buwan ng dinala ng nanay, pina-check up pa, tapos paglabas may vitamins pa, paglaki demonyo.
Grabe, demonyo ugali. Pag ikaw sinasapak-sapak ng anak mo, sinisigaw-sigawan ka, iba yun. You must interpret the time. You must see. Tingnan mo yung generation mo. Tandaan niyo po, pagka po ang isang tao umuusok, ang future niyan, cancer sa baga. At kung ikaw hindi magsasalita, wala kang magagawa. Tama po ba mga kasama? Sabihin mo sa katabi mo, damay pamahal mo sa buhay. Alam niyo ba yung may mga bisyo, hindi nila amoy kung ano ang amoy nila. At ang nagdudusa yung mga mahal nila sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo, dapat spiritual conscious tayo. So, anong ibig sabihin yun? Hindi yung mas magaling tayo sa kanila. At hindi rin natin i-approach na galit tayo sa kanila. Kaya natin sila kakausapin kasi nakasalalay ang future nila. At mahal natin sila. Nagiget niyo po ba? Kung hindi niyo po aayusin ngayon yan, sige, magpakayaman ka ngayon, pero ang anak mo maglulustay niyan. Hello? Sino may nagiget dito mga kasama? Ang buhay natin sa mundo, sandali lang. Huwag niyo na mabuhay na malungkot. At ito yun, huwag ka na rin mabuhay na galit. Wala ka ng panahon para magalit. Sabihin mo sa katabi mo, wala ka ng panahon para magalit. Wala na rin tayong panahon para hindi sumunod sa Diyos. Huwag po yung sasabihin nyo, babawi na lang ako, hindi ka makakabawi. Ang pagsunod, simula ngayon. So, you need to be spiritually conscious. Sabihin mo sa katabi mo, spiritually conscious. So, we must not blend in. No? We must not blend into this world. So, hindi tayo nakikibagay, hindi tayo nakikiayon, hindi tayo nakikisama. Nagsisimula sa iyo ang tama. Sabihin mo sa katabi mo, may tama. At ang tama, titindigan natin kung anong tama. Amen? Tandaan niyo po, pag hindi ka nagsalita ng tama sa pamilya mo, mananatili ang mali. Pag nagtahimik ka, mananatiling mali. Ang mabigat ito, yung naghihingalo ka na, Lord, bigyan mo pa ako ng panibagong buhay. Kawawa mga anak ko. Ang mahirap yung kalalagayan ganon. Ang masarap na kalalagayan, yung bang naghihingalo ka, Panginoon, salamat. Sasama ko sa yung payapang-payapa kasi, Lord, nagawa ko lahat ng bagay na gusto mo ipagawa sa anak ko. Tinan mo yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magbe-blend in sa mundo, ha? Iba tayo, no? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, doon sa kanyang salita, tingnan nyo po, mga kapatid ko, gusto ko maintindihan nyo mabuti, hindi tayo thermometer. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo thermometer. Ano ang purpose ng thermometer? Ang thermometer po, siya po yung nagsusukat ng init o lamig. Tayo po ay thermostat. Ang thermostat, siya po ang nagseset kung gusto niyang uminit o kung gusto niyang lumamig. Sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka naman? No, sino dito excited ka na sa pamilya mo, ikaw ang magiging spiritual thermostat? Ang pamilya mo magiging makadiyos kasi ikaw ang padre di pamilya. Ikaw ang nanay, ikaw ang anak. Maghahari ang Diyos sa pamilya mo because you set the atmosphere. Hindi sila magseset ng atmosphere. Nagiget niyo po ba mga kasama? Ang magseset ng atmosphere kung anong pinagagawa ng Lord sa atin. So, kailangan mabantayan natin ang mga bagay nito. Sabi ng Romans chapter 12, verse 2, don't copy the behavior and costumes of this world, but let God transform you into a new person. Welcome sa New Year sa mga new person. If you are new person, welcome sa New Year. Excited po ba kayo, mga kasama? Pwede bang pakibati mo yung katabi mo, mukhang tinatamaan? Sabi mo sa katabi mo, okay lang yan, okay lang yan. Hindi po ma-appreciate ng old person ang New Year. Ang makaka-appreciate lang po sa New Year yung mga new person. So sabi yan, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Sabihin mo sa katabi mo, baguhin ang pag-iisip. Mga kasama, ibang-iba na po ngayon ang mundo.
Ang mga bata, pag tinanong mo, hindi sila sasagot ng oo o hindi. Ang sagot nila, subukan yung tanungin. Ang sagot nila, pag uutusan mo, ang sagot, wait. You must interpret the time. Sa amin, pag gumanong-ganong ka, tatamaan ka sa tatay mo. Pero inaalaw natin yung mga bagay na yon. Dapat ang mga anak ng Diyos, hindi. Kung saan magsisimula ang disiplina, galing yan sa Diyos. Kaya mga kasama, maraming mga nagagalit po sa akin kasi tinuturo ko ang tama. At tandaan niyo po, pagka tinuro mo ang tama, ang gumagawa ng mali, magagalit. Pero ito po yung aking panalangin. Samahan naman po ninyo ako sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya minsan nagagalit kay pastor kasi hindi pwede kay Lord, pwede sa nanay at tatay. Mga nanay at tatay. Tindigan nyo naman kung ano ang tama. Kaya hindi sila maniwala na tama ka kasi may tama talaga pagpapalaki mo eh. Sino may naiintindihan dito mga kasama? Hindi responsibilidad ni pastor yon. Responsibilidad ng tatay yon. Responsibilidad ng nanay yon. Responsibilidad ng anak yon. Kasi nakasalalay dyan future ng family mo. Sino may nagiget? Kaya ganito ko passionate mga kasama kasi ayokong tumagal kayo sa church na walang nangyayari. Kasi makapangyarihan ng Diyos tapos wala kang epekto. Para ka uminom ng vitamins na walang talab. Nagiget nyo po ba mga kasama? Reseta po ito sa prescription po yan. If symptoms persist, consult your pastor. Minsan kasi, meron ng symptoms, nagpe-persist ang symptoms. Alam nyo, kinukonsult ninyo, yung hindi maka-Diyos. Kaya yung prescription, mali-mali. Mali si pastor. Sablay talaga si pastor. Kaya pakisabi sa katabi, buti na lang nandito ka ngayon. Sino dito yung tutulong sasama sa akin na maninindigan sa tama? Kasi ngayon ang panahon, kakaiba na talaga ngayon eh. Iba na talaga ang panahon ngayon. Yung Windows, dati sa amin, bintana yun. Windows, bintana dati sa amin yon. Yung mouse, dati sa panahon namin, daga yun. Malaki talaga pagkakaiba ngayon, pero ang napaka-importante yung salita ng Diyos, hindi nagbabago yun. Nagbabago ang technology, nagbabago ang mundo, pero dapat ang karakter natin hindi sumasabay. Dapat nananatiling maka-Diyos tayo. Sino dito may naiintindihan ka, mga kasama? And then you will learn to know God's will for you. Sino excited sa kalooban ng Diyos sa buhay mo? Sino dito excited ka na ang buhay mo good? You have a good life. You have a good family. You have a good future. You deserve to be good. And it is not just good. Your life is blessing. Your future is blessing. Woo! Kasiya-siya talaga ang buhay. And then your life is perfect. Your family is perfect. Your future is perfect. This is God's design for you. So it is a perfect, it is a good life, it is a pleasing life, it is a perfect life because this is God's will for you. This is God's will for your family. Kaya ganito yung passion ko mga kasama. Huwag niyong pabayaan paglaruan ng demonyo. Imagine mo, iningatan mo yan. Tapos demonyo lang ang makikinabang. Tinan mo yung katabi mo. May bata ba yan sa bahay? Kaya ingatan nyo pagpapalaki ng inyong anak. Sa panahon ngayon, the days are evil. At alam nyo ito, nakakalungkot ngayon, yung masama, yung evil, magsasama-sama ang evil, at pag nagsama-sama ang evil, kasi marami parang tama sila. Parang ganitong equation. Wrong plus wrong plus wrong plus wrong. Nagsama-sama ang wrong, they are right. Hindi porke nagsama-sama, tama.
Tinan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, si Lord lang talagang perfect. Now, sino dito excited kami? Magandang mangyayari sa 2024. So you must interpret the time. Makikita mo kung anong future niyan. Pag medyo lalambot-lambot yan, kausapin mo. Sabi mo sa katabi mo, oops, may future to ah. Huwag ka na magdi-declare. Mukhang malambot to, kaya ito ay yung future nito. Wag. I-disciple mo na ngayon. Ituro mo na sa kanya kung anong tama. Kaya maraming mga dadadaya ngayon, tayo kasi hindi nagsasalita kung anong tama. Hindi tayo nagsasalita kung anong totoo. Tinatanggap natin na magdidesisyon school. Ang magdidesisyon gobyerno. Hindi porke lahat ng legal ay tama sa Diyos. Sino dito may naiintindihan? Kaya mga kasama, we need to live a different life. Tingnan mo ngayon, ano mang mangyayari sa future ko. Dapat na-anticipate mo na ano mangyayari sa pamilya ko, mangyayari sa asawa ko. Kaya everyday, kasi yung present ko ngayon, yun ang magdidetermine ng future ko. Kaya tuwan-tuwa ako pag nakikita ko yung asawa ko, nagdi-devotion, nakikita ko yung anak ko, nagdi-devotion, nakikita ko nagsiserve. No, sabi ng anak ko, Daddy, pahiram mo na ng sasakyan. Meron lang akong kakausaping tao, may kakausapin lang akong anak ng Diyos, anak ng pastor. Pag mga ganun ang puntahan, hindi ko kayang tanggihan. Sabi, sige anak, andyan, eto ang susi, pagpalain ka ni Lord. Yun yung future eh. Ang hirap yung pag, paalam muna ako, may party kami. At talagang required sa amin yung party eh. Sabi, anak, may church ngayon. Minsan lang naman to, Daddy. Minsan lang naman to, Mami. Pag hindi ka nagsalita, maniwala kayo, maraming iaalok ang mundong ito para ilayo ang iyong anak sa Diyos. At ang hirap bumawi. Kasi lahat ng bagay na napag-practice ang mali, nagiging tama pag nakasanayan. Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, good, pleasing, and perfect. That is your future. So that is God's design. So kaya excited ako sa buhay na yan. Excited ka ba dyan sa buhay na yan? So, be intentional on how we live as godly people. Pakisabi sa katabi, godly people tayo. Kaya dapat mabuhay tayo na sumusunod sa Lord. Sino dito masayang-masaya ka? You are a godly people. Hindi ka dapat nakikisama. Nakikisama. Tandaan niyo po, hindi porke masaya, tama. At hindi porke legal, tama. Tandaan niyo po mga kasama, ang Diyos, kakaiba siya talaga. Salungat talaga tayo doon sa mga bagay na pinagagawa ng Panginoon sa atin. So kaya, dapat maunawaan natin itong mga bagay na ito. Maging hayag ito sa atin. So tandaan niyo po, yung sabi ng verse sa Bible in Luke chapter 11, verse 34 to 36. No? Sabi diyan, you are like a lamp that provides light to your body. So this is the context. You are like a lamp that provides light for a body. Sabi mo sa katabi mo, ikaw daw ay ilaw. And then sabi niya, kagaya ng mata, sabi niya, when your eyes is healthy, your whole body is filled with light. Sabi mo sa katabi mo, maliwanag talaga. Kapag ka nakikita mo, sabi mo sa katabi mo, nakikita mo ang future mo. Kapag ka ang iyong mata, kagaya ng liwanag yan, ng ilawan yan, dapat may nakikita ka. At kapag ka maayos ang nakikita mo, yung lahat ng bagay magiging maayos. But when it is unhealthy, sabi mo sa katabi mo, unhealthy. Your body is filled of darkness. Sabi mo sa katabi mo, kapag hindi yan ayos, maraming madidilim sa buhay mo. Totoo ba na lahat ng maitim tinatago? Kasi ang itim yan ang dilim. Marami ka bang mga itinatago sa buhay? Yung mga terminolohiyong, ano na lang ang sasabihin? Mga kasama, huwag tayong mag-iingat ng lahat ng bagay na maitim sa buhay natin. Liwanagan natin ang salita ng Diyos. Sino dito yung masayang-masaya magliliwanag ang Panginoon sa buhay mo? And because we are healthy, it is our eyes that illuminates our life.
So tingnan yung verse 35. Sabi ng verse 35, make sure that your light, make sure that the light you think you have is not actually darkness. So pakisabi sa katabi, baka nagkakamali ka. Sabi mo, make sure. Make sure. Make sure. Bakit kailangan natin maging sure? Because it determines your future. It determines your destiny. And it helps you to find the journey. Make sure that the light you think you have is not actually darkness. Sabi mo sa katabi mo, walang kadiliman sa buhay mo. Sino dito excited ka na walang kadiliman sa buhay mo? Verse 36, verse 36. Sabi niya, if you are filled with light, light is all about idea. Light is all about revelation. Light is all about the things that comes from God. Sabi niya, if you are filled with light, sabi niya, with no dark corners. Sabi mo sa katabi mo, walang tinatagong itim. No dark corners. Then your whole life will be radiant. Sabi mo sa katabi mo, magniningning ka talaga. So kahit saan ka ilagay na madilim, kilalang kilala ka. Halatang halata ka. Pakisabi sa katabi, nagniningning. Hindi kumukuti-kutitap ha. Iba yung kumukuti-kutitap. Nagliliwanag talaga. Ibig sabihin na kumukuti-kutitap, gumaganon-ganon lang yon, pero ikaw talaga nagliliwanag ka talaga. Sino ito excited ka magliwanag ka sa pamilya mo? So dapat nakikita ninyo yan, naiintindihan natin. Ang sabi dyan, as though a floodlight were filling you with light. So talagang walang lalabas na madilim sa mga taong nasa liwanag. Ulitin ko ulit statement ha, walang lalabas na madilim sa mga taong nasa liwanag. Uulitin ko ulit, walang lalabas na madilim sa mga taong nasa liwanag. At yung mga nasa liwanag na bumalik pa sa dilim, tandaan nyo po, hindi sila nag-enjoy sa liwanag kasi gusto talaga nila sa dilim. Hello! Huwag niyong iiyakan, no? Sa cell group namin, bakit nagawa pa niya ito? Kasi nga gusto niya sa dilim. Huwag niyong iiyakan yung mga gusto sa dilim. Isasama ka pa niyan. Hello? Sabi mo sa katabi mo, magliliwanag ka sa kadiliman. At kapag nagliwanag ka na, huwag ka nang pupunta sa dilim. Kasi mas matindi ang liwanag kaysa sa dilim. Amen. So, sino dito yung excited ka? May matinding mangyayari talaga. So, this is all about discerning spirit. Discerning spirit, third thing is, be righteous. Pakisabi, be righteous. No? Obey God's principle. So, mga kasama, itong kausap niya dito, they are the wicked and adulterous people. So they don't understand the sign. Hindi nila alam kung ano yung sign na ito. Tingnan niyo po yung Luke chapter 11 verse 29 hanggang 32. Verse 29, sabi niya, as the crowd pressed in on Jesus, he said, this evil generation keeps seeking me to show them a miraculous sign. But the only sign I will give them is the sign of Jonah. So what is the sign of Jonah? Si Jonah, siya po ay prophet na isinugo ng Panginoon sa bansang Ninive para magsalita at ang mga tao bumalik sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, para magsalita sa mga tao at ang mga tao bumalik sa Diyos. So ito yung sinasabi patungkol kay Jonah. Verse 30, tignan nyo, what happened to him was sign to the people of Nineveh that God has sent him. What happens to the Son of Man? Sabi niya, I will be sign to these people that he was sent by God. Meron ng binigay na sign. Ang sign, walang iba kundi si Lord. At may binigay na sign sa ngayon, sa iyong pamilya, sa iyong mahal sa buhay. Sinusugo ka ng Panginoon. You are the present Jonah in your loved ones. You are the present Jonah in your family. You must interpret the time. You must interpret the time. What is their future? What is their destiny? Tingnan ninyo kung ano yung mangyayari sa kanilang future. Mangyayari kung anong pupuntahan na. This is my heart's desire. Na lahat po na umaattend dito sa Raining Light, siguradong tagalangit.
At hindi lang po siguradong tagalangit. Siguradong mararanasan ng pagpapala ng Panginoon na nandito sa lupa. So that is my heart's desire. Na kailangan na maintindihan natin na itong church na ito ay padala ng Panginoon upang maranasan natin ang magagandang bagay. Kaya natutuwa po ako sa mga ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin ngayon kasi unti-unti na ilan na ang mga nakapag-conduct ng semi-reunion sa buhay nila. Yung mga Pagado family, palakpakan natin yung Pagado family. Nag-gather nila yung kanilang mga kamag-anak. And I do believe na ang Pagado family, kagaya din ng pamilya natin, i-host mo sa reunion. Pero si Lord ang sentro. May nagkwento sa akin, isang estudyante, sabi niya, Pastor, alam mo ang ginawa ng anak ko? Inipon niya lahat ng mga kamag-anak. Yung mga yung mga pinsan niya. Tapos nagpalaro siya. Tapos ang premyo, pera, masayang-masaya talaga. Ang kanyang mga pinsan, sabi ko, grabe, ibang level si Lord. Totoo ba, pag may pera, nakapagpapasaya ka? Kaya dapat talaga, hindi tayo mukhang pera, dapat dumami pera mo para makapagpasaya ka. Yung isang kasama namin sa bahay, nagsabi niya, Pastor, uwi muna kami. Pastor, uwi muna ako. Doon ako magsa-celebrate ng New Year's Eve. Nagpalaro din po siya. Namigay po siya ng premyo, tig 200. Hindi ko lang po alam kung gaano kakapal. Pero maraming 200. Alam niyo po ba, hindi naman mahalaga yan. Kung 500 yan, 100 yan, kung 1,000 yan, ang mahalaga ganito kakapal. Namigay din po siya ng pera. Sino dito excited ka? May matinding gagawin ng Panginoon sa'yo, mamimigay ka ng pera. Ay, kakauntihan ng aamen. No, tandaan niyo po, ang pera hindi pinaghihirapan. Ang pera bibigay sa'yo ng Panginoon. Kung naghihirap ka pa hanggang ngayon, mga kasama, lumabas ka na sa kahirapan na yan. Hindi yan ang plano ng Panginoon sa'yo. Ituturo niya sa'yo ang daan na dapat mong lakaran para guminhawa ka. Sino dito yung masayang-masaya ka, may matinding gagawin ng Panginoon? So tingnan niyo itong verse, doon sa verse 30. Sabi ng verse 30, sabi niya, what happened to him was sign to the people of Nineveh that God has sent him. What happens to the Son of Man will be a sign to these people that he was sent by God. Verse 31. No, verse 31. Tingnan niyo verse 31. The Queen of Sheba will stand up against this generation on Judgment Day and condemn it. For she came from a distant land to hear the wisdom of Solomon. Now, someone greater than Solomon is here, but you refuse to listen. So mga kasama, sabi niya, matindi ang ginawa doon sa Old Testament. Hinanap yung wisdom. Pero ito, mas matindi kay Solomon, dumating na ako, pero hindi pa kayo nakikinig sa akin. And then verse 32. Sabi ng verse 32, the people of Nineveh will also stand up against this generation on Judgment Day and condemn it, for they repented of their sins of the preaching of Jonah. Now, someone greater than Jonah is here, but you refuse to repent. So you need to interpret the time. You need to interpret the time. You are the present Jonah in our time. When you refuse to speak, mapapahamak ang mahal mo sa buhay. Kapag hindi ka nagsalita ng tama, masasanay silang mabuhay ng mali. So anong gusto kong unawain ninyo mga kasama? Ang buhay natin, merong kakaiba. May kakaibang buhay. Hindi tayo sumasabay sa mundong ito. Hindi ko sinasabing huwag kayong magsaya. Pwedeng magsaya na may purpose. Hindi ko sinasabing huwag kayong umattend ng reunion, pero maging kakaiba kayo doon. Si Tess, galing po si pastora po ninyo, galing sa reunion nyo, sa batch ng kanyang reunion high school. F4. F4 nga ba? F4 tuloy. Galing siya doon. Pero after ng worship natin, ng second worship, pero ito yung testimony niya, magkita kami. Sabi niya, Love, nag-games ako doon, nagpa-premyo ako, at ang pinakamaganda sa lahat, nakapag-share ako. The time is coming. The time is coming. You need to interpret the time. Ano yung time na yan? Yung present moment, papasama ng papasama ang mundo. Sana magsimula sa atin ang kabutihan na nagmumula sa Panginoon. So this is my prayer to each and every one of us.
walang mahal sa buhay tayo na mapapahamak. Magsasalita tayo, representante tayo ng Diyos. You need to interpret the time. No? Interpret mo na ang oras natin, dinidetermine natin. You need to serve your life for this generation. Mga kasama, hindi pwedeng hindi tayo magsasalita. Hindi pwede tayong hindi natatahimik lang. Kung saan tayo sinugo ng Diyos, doon tayo pumunta. Mapapahamak ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak. Ang concern ko, itong mga batang ito. Pag sila nakakita ng mali, naging ugali nila yung mali, pagtanda nila, gagawin nila yung mali. So kaya ang aking prayer, na tayong mga anak ng Diyos, makita natin yung responsibilidad natin ngayon. Maging excited tayo sa gagawin ng Panginoon, pero ang pinakamahalaga sa lahat, nagpe-prepare tayo ng future natin. No, sino dito yung excited ka na magbibuild ka ng future mo? Ang future mo is good. Ang future mo is pleasing. Ang future mo is perfect. Sino excited sa future ni Lord? Because this is the will of God for you. So kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, sa lahat ng pagpapala ng buhay natin, gusto ko po na matanggap ninyo ito, pagpalain kayo ng Panginoon materially. Wala nang mangungutang. Lahat ng may utang ngayong 2024, mababayaran po ninyo yun. That's my prayer. That's my prayer. At kailanman hindi na kayo mangungutang. Second, hindi lang ninyo ma-experience ang financial breakthrough. May experience ninyo rin po ang breakthrough sa relationship. Na ang Diyos ang sentro. Yung mga magkakaaway na magkakamag-anak, yung nagtatampuhan, i-reconcile po kayo ng Panginoon. Pero siya ang sentro. Hindi ang pera, hindi ang kasikatan, siya ang sentro. At hindi lamang sa relasyon, kundi ganun din sa physical. Ma-experience natin ang breakthrough sa ating health ngayon. Yung mga nagme-maintain ng gamot, ang prayer ko, maging physically fit na kayo, maging healthy na po kayo because that is your portion. Your portion is divine health. Your portion is divine strength. Hindi disenyo sa iyo ng Diyos na ikaw ay may sakit. Allow God to perform His miraculous power upon your life today. And most especially, receive the blessing of spirituality. You must be spiritually high. Ito yung panahon na dapat napakataas ng spirituality natin para magkaroon tayo ng discernment. Para ma-predict natin yung future. Para ma-anticipate natin what's going on. Kung ano yung bagay na darating sa atin. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, as we start this new year, tanggapin natin ito sa buhay natin na meron tayong excitement. Tapos na yung mga bagay na nakaraan. May bagong gagawin si Lord sa buhay mo. Isaiah 43, verse 19, I think, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi ng verse dyan, see, I will do new things. Yun yung sabi ng Panginoon. No? Gagawin ko yung mga bagay na to. No? Isaiah 43:19, behold, I will do a new thing. Now it shall see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in a desert and a stream in the wasteland. Sino excited? This year, may mga bagay na bagong bagay na gagawin ng Lord sa buhay mo. Yung nire-receive mo talaga, yung nire-receive mo. Dati baon ka sa utang, ngayon makakabayad ka at hindi ka na mangungutang. Mamimigay ka na. Allow God to work in you in a very powerful way. Hindi ka nakakapusin. Hindi ka na maghihirap kasi tinapos na ng Panginoon yun. You need to align yourself. You need to be righteous before the Lord. And you need to be faithful before God. And God will do amazing things in your life. So mga kapatid, mga kasama, this is my prayer to you. You need to see it. You need to perceive it. You need to receive it. And later on, it will manifest. It will manifest. Sino excited dito mga kasama sa progression na yan? It is for you. Walang lalabas na pangit sa buhay mo ngayon. Puro pagtatagumpay. Because you are aligned with God.
you are aligned with God. So let's stand on our feet and let us worship God. Give Him honor, give Him praise. Excited ako sa mga bagong bagay sa buhay mo. Sino dito excited sa mga bagong bagay sa buhay mo? Alam nyo, pag may mga bagong bagay, excited ka palagi. Alam nyo, pag bago yung sapatos ko, lagi ko siya tinitingnan. Pag bago yung sapatos, tinitingnan ko lagi yung sapatos ko. Excited ako. Kahit maghapon yun, mga 2 beses titingnan ko kasi bago yung sapatos ko. Lahat ng bago, nakaka-excite. Sino dito excited ka may gagawin si Lord sa'yo? Hindi lang bagong sapatos bibigay ni Lord. Bibigyan ka ng bagong buhay. Bibigyan ka niya ng mga bagong karanasan. Bibigyan ka ng magandang buhay. Kasaya-sayang buhay. Perfectong buhay. Galing niya lang sa Panginoon. Ibinibigay niya. And if you want to receive that today, I encourage you to raise up your hands and receive in your spirit. And I just want to pray for you. Tandaan nyo, walang ibang tatanggap yan kundi ikaw. Kagaya ni Mary, si Mary meron siyang personal na pangarap. Pero sabi ng anghel sa kanya, magdadalang tao ka. Sabi ni Mary, nangangatwiran siya, hindi ko pwedeng mangyari yun kasi dalaga ako. Sabi ng Panginoon sa kanya, lulukuban ka ng Santong Espiritu. At ang ipaglilihim mo ay tagapagligtas ng sanlibutan. Alam nyo, ang ganda-ganda nung statement ni Mary. At gusto ko pong tanggapin ninyo sa spirit nyo ito ngayon. Alam niyo, sabi ni Mary, so be it unto me according to your word. Mangyari sa akin sang-ayon sa iyong salita. Ang sabi ng Panginoon, I have a plan for you. Not to harm you, but to bless you. To give you hope and a future. You need to be careful to do everything written on the word of God. So that you may be careful to do everything written in it. Sabi niya doon, and ang sabi niya, you will become prosperous and successful. It is the very word of God. Wala pong prosperous na walang pera. Just receive in your spirit. And God will give you the ability. Are you excited for the ability? Bibigyan ka ng abilidad. Abilidad, abilidad, abilidad. God will give you the ability. Are you excited for the ability? Hindi ka lang magpapakyut, hindi ka magpapabigat. God will give you the ability to produce wealth. Yan yung pangako sa'yo ng Panginoon. At this present day, it is yours. Just receive in your spirit. Father, thank you for your word. Thank you for your presence. Father, we come to you in all humility. We are so excited, Lord. May matindi kang gagawin sa buhay namin, sa pamilya namin, Panginoon. At God, hindi pa nakikita ng mata ito, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isipan ng tao. Lord, gulatin mo kami, Panginoon. May matinding testimonies na maglalabasan ngayon, Panginoon. May mga matitinding kwento, Panginoon, ang aming maririnig. May mga buhay, Panginoon, na magmamanifest ang iyong glory. Thank you so much, God. And I pray sa mga pamilya, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na merong kalakasan. Sa buhay na merong kasaganaan, na merong kagalakan. Lord, ganun din, dalangin ko po, Panginoon, na lalo po kaming mapalapit sa iyo, Panginoon. Lord, maging highly spiritual kami ngayon, Panginoon. Sumama kami, sumunod kami sa iyo, Panginoon. Kung anong plano mo, kung anong gusto mong ipagawa, Lord, doon kami. Lord, hindi yung gusto namin, kundi yung gusto mo. Lord, tinatanggap namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Bigyan natin ang the best clap.